Naging pinakamalakas si Jiro dahil sa pagsasanib nila ng pusa. Pero kung hindi mo pa napapanood ang episode 1, mas magandang doon ka muna magsimula para mas maintindihan ang buong kwento. Ilalagay ko ang link sa description. Pagkagising ni Jiro sa ospital, sinalubong siya ni Ikika at agad nitong ipinaalam kay Ryo na nagkamalay na siya. Habang sinusubukan niyang intindihin ang nangyari, bigla ring nagpakita si Rago na ikinagulat ni Ikika. Dumating si Ryo at ipinaliwanag kung ano ang Onawaban's Allegiance, isang lihim na organisasyong tumutugis sa mga mapanganib na Mononoke. Ikinwento rin niyang muling nag-ulo ang kanilang operasyon matapos makatakas si Rago sa isang pag-atake ng mga Mononoke. Matapos marinig ang buong kwento ni Jiro, sinisi siya ni Ikika sa pagliligtas kay Rago. Ngunit ayon kay Ryo, mas malaking problema ngayon ang tuluyan ng pagsasanib ng dalawa. Kaya inilagay si Jiro sa protective custody habang naghahanap sila ng solusyon. Ayaw tanggapin ni Jiro ang sitwasyon. Gumawa siya ng paraan upang makatakas gamit ang mga uwak at agad na umuwi upang makita ang kanyang lolo. Sa halip na kausapin siya, dinala siya ng matanda sa isang bakanteng stadium at bigla siyang inatake. Inamin nitong dati siyang miyembro ng Bureau of SPN at naniniwalang kailangang wakasan sina Jiro at Rago bago pa sila maging malaking banta. Habang unti-unting natatalo si Jiro, sumingit si Rago upang pigilan ang matinding atake. Gayunpaman, pinili ni Jiro na ipaglaban ang laban gamit ang sarili niyang lakas. Nang mapagtanto niyang hindi na siya nag-iisa at maaari na siyang umasa kay Rago, nagbago ang isip ng kanyang lolo. Sa huli, hinayaan ng matanda si Jiro na tahakin ang sarili niyang landas. Kahit hindi siya sang-ayon sa pagiging padalos-dalos nito. Kinagabihan, humingi ng tawad si Jiro kay Rago dahil nadamay ito. Ngunit sinabi nitong handa siyang maging kakampi niya. Samantala, kinausap ni Ryo ang lolo ni Jiro. Hindi ito nabahala sa pagtakas ni Jiro dahil alam niyang umuwi ito sa bahay ng kanyang lolo. At ipinaalala rin niyang mahalaga sina Jiro at Rago sa mga laban na darating dahil sa pambihirang lakas nila. Kinabukasan, naghanda si Jiro dahil alam niyang sesanduhan na siya ng bureau. Tinanong siya ni Rago kung sigurado ba siyang sasama, ngunit sinabi ni Jiro na wala rin siyang matatakbuhan kaya mas mabuting harapin na lang ang sitwasyon. Hindi nagtagal, dumating si Ikika upang ihatid siya sa headquarters. Pagkasakay niya sa transport truck, agad siyang pinusesan. Ipinaliwanag ni Ikika na para sa bureau, isa na siyang mapanganib na bilanggo at tungkulin niyang tiyaking ligtas itong makarating sa kanilang himpilan. Habang naglalakbay, biglang napasok ang truck sa isang makapal na hamog at naaksidente. Paglabas ni Ikika, natuklasan niyang nasa loob sila ng spectral zone. Ilang sandali lang ay sinalakay sila ng dalawang Mononoke na agad pumatay sa mga driver. Buong tapang na lumaban si Ikika, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas laban sa dalawang kalaban. Mula sa loob ng truck, nalaman ni Jiro mula kay Rago na ang spectral zone ay isang dimensyong tinitirhan ng mga Mononoke. At mahirap nang makatakas kapag nakapasok dito. Nakiusap si Jiro na alisin ang kanyang mga posas, ngunit gawa ang mga ito sa material na pumipigil sa kapangyarihan ni Rago. Kahit iminungkahi ni Rago na pabayaan na lamang ang bureau, tumanggi si Jiro dahil ayaw niyang hayaang mamatay si Ikika. Habang pinuprotektahan siya, nang mabasag ang truck at makalaya si Jiro, muli niyang hiniling kay Ikika na alisin ang kanyang mga posas. Noong una ay tumanggi ito, ngunit nang mapagtanto niyang hindi niya kayang manalo ng isinantabi niya ang kanyang galit at pinalaya si Jiro. Agad na ginamit ni Jiro ang kapangyarihan ni Rago at pinabagsak ang malaking Mononoke. Habang tinapos naman ni Ikika ang isa pang kalaban. Matapos ang laban, sinabi ni Ikika na huwag umasa ng pasasalamat. Ngunit ngumiti lang si Jiro at sinabing tinulungan niya ito dahil ginawa rin ito ang lahat upang protektahan siya. Mula noon, unti-unting nagbago ang tingin ni Ikika kay Jiro. Dahil wasak na ang kanilang sasakyan, naglakad na lamang sila patungo sa bureau headquarters. Samantala, kinumbinsi ni Ryo ang konseho na bumuo ng isang espesyal na koponan kasama sina Jiro at Rago. Ipinaliwanag niyang mas makabubuting sanayin si Jiro kaysa ikulong lamang. At nangakong siya ang mananagot kung may mangyaring hindi inaasahan. Sa huli, pumayag ang konseho. Pagdating sa headquarters, ipinakilala ni Ryo ang assistant chief na si Hana Yusami at ang bagong miyembrong si Raiji Kirihara. Ngunit nang makita ni Raiji si Jiro,
Agad niya itong minata dahil sa pagsasanib nito sa isang Mononoke. Hindi pinalampas ni Jiro ang pang-iinsulto at agad niya itong hinamon. Sa halip na pigilan sila, gusto pa ni Ryo na makita ang laban upang masukat ang tunay na lakas ni Jiro. Nang may handa ni Usami ang camera, ibinigay ni Ryo ang hudyat. Abangan sa susunod na episode ang laban ni Jiro. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang anime recaps. May gusto ka bang ipa-recap na anime? I-comment mo lang sa ibaba.